katabi, may nakahandang pagpapala ang Diyos para sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Sino po sa ating kalagitnaan na sa araw na ito ay may nag-invite sa inyo pero pinili niyong pumunta rito? Pwedeng makita ang mga kamay. Ayan, iisa lang yata ang nagkaroon ng invitation. May pangalawang tanong. Liban po sa pagpunta sa church, marami pa tayong pwedeng puntahan. Yun ang magandang tanong. Dahil summer ngayon, napakarami nating pwedeng puntahan maliban sa church. Pero, dahil ikaw at ako ay narito ngayon sa church, ibig sabihin, ikaw at ako, pinili natin, nagdesisyon tayo na sa araw na ito ng Sunday morning, inilaan natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating oras na pumunta sa church. Sinong agree sa akin? Amen. Amen po. Ang pangatlong tanong, nung nagdesisyon ka na pumunta rito, may pumilit ba sa'yo o nag-usa ka? Tignan mo nga ang katabi mo, pinilit ba siya o nag-usa na pumunta sa church? Amen po? Kasi po, sa lahat po ng ating ginagawa nang walang pagkukusa sa puso, mahirap o madali? Mahirap. Diba? Kasi po pag pinili mo ay, pag pinilit ka at napa-oo ka na pumunta, pero para bang yung isang oras, parang isang araw. Ang tagal palampasin ang oras. Pero kapag pinili mo at buong puso na nandun ka, nagdesisyon ka, para bang yung 5 oras parang kulang pa. Sino agree sa akin? Amen. Amen po? Kagaya po kahapon, napakaganda po. Sayang po, wala ang iba. Napakaganda po ng experience ng about sharing kahapon. Kumbaga ay kokonti tayo pero naging pagpapala pa rin. Amen po, kasi ipina-experience ng Lord sa atin ang isang bagay na kung saan narinig natin ang mga testimony ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sa araw na ito, mayroon pong napakagandang mensahe ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan nilagyan ko po ng title, Freedom to Choose the Easy Way or the Hard Way. Kalayaang pumili sa daang mas madali o sa daang tatahakin na mas mahirap. Ano kayang pipiliin natin? Amen po? Sa mga nagdadrive dyan, ano ang gusto nyong daan? Ang daan na dire-diretso o daan na paakyat at may paliko-liko at may bangin pa? Ano pong pipiliin natin mga driver po dyan? Ano po? Diretso. Sino naman dyan ang yung paliko-liko paakyat at may bangin? Amen po? Pero, alam ba natin na sa bawat pagpili po natin, even po ang mga driver, ay lahat may consequences. Kapag pinili mo ang diretsong daan, ang makikita mo limited. Diba? Kung ano lang yung nakikita mo dyan, sa dulo ng mata mo, ayun lang ang makikita mo. Pero pag umakyat ka sa bundok, sa matirik na daan na paakyat sa taas, pag nasa baba ka, ano ang sasabihin mo pag nakita mo magandang lugar? Ang ganda. Diba? Pag nasa taas ka ng bundok, anong sasabihin mo? Wow! Ang ganda! Sinong agree sa akin? Amen! Amen po! Kasi sasabihin mo, makikita mo yung buong paesek, o buong lake, o buong dagat, lahat ng nandun dahil nasa taas ka,
makikita mo, wow, ang ganda. Pero bago mo narating yon, ilang prayer, ilang yung nervyos ng baka mahulog o madulas o ano pa man. Pero ang mahalaga, ikaw ay nakarating doon at na-amaze ka sa nakikita mo. Alam ba natin na ang buhay ganun din? Amen po? Amen. Kaya minsan, tayo po ay pinipili natin yung madali. Pero ang madali, minsan nagiging boring. Sinong agree sa akin? Subukan nyo ngayong summer, ang kainin nyo laging pasta freda at mozzarella. Di ba? Kasi mainit. Pero, ngayong summer, alam ba natin, dahil sa sobrang init, bago ka makakain ng masarap na menu, may magsasacrifice. Sino pang nagluto dito na pawis lahat ng damit bago makakain ng pamilya? Di ba? May nagsasacrifice. Pipiliin yung mas mahirap, pero ang result naman, wow, ang sarap. Pero pag ayaw mong mag-prepare, napapawisan ka, magtalya ka ng pomodoro at mozzarella, anong sasabihin ng lalapit sa pagkainan? Yan na naman. Diba? Sino nakaranas nun? Amen po? Tayong lahat. Kaya that's why, ngayong araw na ito, magkakaroon po tayo ng evaluation sa ating mga buhay kung ilang taon na ba sa ating mga buhay na lagi nating pinipili, ang lahat ay madali. Hello? Ang tamaan ay mabibless. Kasi na-bless po ako dito. Amen po? Praise God. Kaya, bago ko po basahin ang ating mensahe ngayong araw na ito, alam niyo po ba na pinahintulot ng Diyos sa atin, lalo na po dito sa lugar ng Italy, na mayroon tayong tinatawag na ferie, dahil mapuputol yung ating normal na ritmo ng buhay. Ano po ang normal na ginagawa natin? Papasok sa trabaho, pagod, uuwi, magkakain, magpapahinga, matutulog, pagising, paulit-ulit. Amen po? Paulit-ulit for the whole year. Paulit-ulit. But, glory to God, ikaw at ako, yung paulit-ulit na from Monday to Friday, sabihin mo sa iyong katabi, salamat, my church. Diba? Kasi po, sa atin, pagpunta natin sa church, ano pong nangyayari? Yung lahat ng bigat from Monday to Friday, nai-iscarry ka natin. Amen. At nare-renew yung strength natin, nare-renew yung mind natin, nare-renew yung heart natin, na aalis lahat ang bigat ng puso natin at Monday, bagong lakas, bagong vision. Pero, sa loob ng isang taon, alam ba natin na ang August minsan ay ito po yung araw na ano ba sa Tagalog yung pagninilay-nilay. Pagmumuni-muni. Kasi naranasan ko po ito. Alam mo ba na, halimbawa, umupa ka ng Isdraya sa mare. Ano ang gagawin mo doon? Titingnan mo lang ba ang mare o inside sa buhay mo, sa isip mo, mag-evaluate ka, ano na ba ang buhay ko? Ano na ba yung ginagawa ko? Ano na ba yung mga results? Sinong nakaranas nun? O kaya'y nag-ferry po tayo, wow, ang ganda ng lugar, wow, kain ako, magpahinga ako. Pero alam niyo po, ang ferry, minsan, ito po ay time na binibigay sa atin ng Lord na mag-evaluate, magnilay-nilay, ano na ba ang status ng buhay ko? Ano na ba yung pinagagawa ng Lord sa akin? Naumpisahan ko na ba? Ipinagpatuloy ko ba? Nasaan na ba ako? Amen po? Kaya that's why, ngayong araw na ito ay, ito pong mensaheng ito kasi ito po ay, tinuruan po ako ng Diyos na kung saan yung focus po natin ng mga Christian sa panahong ito,
sa ayaw at sa gusto po natin, minsan ay yung focus natin sa Diyos, napakaraming kaagaw. Hawak mo lang ang cellphone, minsan napakaraming kaagaw. Kaya kailangan tayo po ng mga Christian ngayon, may message ang Lord sa atin, magkaroon po tayo ng refocus, pumili tayo, piliin natin ano ba talaga yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi po, ang sabi po natin lagi, kasi sabi, tayo daw po ang pinakakawawang Kristiyano kung ang hinahawakan lang natin na tayo po'y na-born again to have eternal life. Kasi ang eternal life na sinasabi natin, matagal pa yon kapag tayo kinuha na ni Lord. Pero, from kapanganakan at ikaw tayo nagkaisip, tinanggap si Jesus as Lord at Savior, itong gap na ito, hanggang sa sinasabing eternal life, ano ang ginagawa natin? Amen po? Kaya, sa araw na ito, nais ko pong basahin natin Deuteronomy chapter 30, beginning verse 15 to 20. Samahan niyo po ako at basahin po natin. Ang sabi po ay mula verse 15, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit, ang lupa at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Praise God. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, narito po God ang inyong bayan, o Diyos, nagsusumamo sa inyong dakilang harapan. At sa araw na ito, humihingi kami ng tawad, O God, sa anumang pagkukulang pagkakasala na aming nagawa. At sa oras na ito, inaangkin namin ang kalayaan at kalinisan, O God, na makalapit, O Diyos, sa inyong dakilang harapan, na sa araw na ito maranasan namin ang inyong dakilang presensya, ang inyong kapangyarihan, at ang inyong salita na maihayag. O God, magbigay ito ng liwanag, pag-asa, pagkain ng aming espiritu at kaluluwa, upang masunod namin ang iyong kalooban. Salamat po, O God, sa araw na ito. Bless your word. Bless each and every one of us. And bless thy servant. May your power in your anointing flow upon each and every one. Salamat po, O God. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. O God, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigyan po natin ng clap offering ang ating Diyos na buhay. Praise God! Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, tingnan mo ang iyong katabi, tayong dalawa ay gising na gising ngayon. Amen po. Walang matutulog. Praise God. Hallelujah. Kasi alam ko po na
Minsan ay ang sarap ng umaga, pero sinasabi po natin kulang yung tulog natin. Sino agree sa akin? Kaya sabihin natin, gising na gising ako ngayon upang tanggapin ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! Magkaroon po ako ng konting introduction sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 30. Alam po natin ang Deuteronomy chapter 30 na ito po ay isang chapter sa Biblia na kung saan ito po ay inilahad na kung anong pipiliin po natin, laging may consequences. Pag tumalingkod sa Diyos, ano po ang consequences? Sumpa at paghihirap. Pag sumunod sa Diyos, ano pong consequences? Pagpapala. Amen po. Yun po, laging may consequences. Kaya, sa title po natin, ang sabi doon ay freedom to choose. Lahat po tayo, pag tayo ay magtatanim ng gusto nating itanim, lahat tayo may kalayahang pumili. Tama po? Amen. Gusto mong magtanim ng ampalaya, pipiliin mo yung butong ampalaya. Diba? At kung ano yung gusto mong maging bunga, pipiliin mo yung buto. Pero, lagi po nating isipin na kapag pumili tayo ng butong itatanim, huwag tayong mag-expect na iba ang bunga nito. Amen po? Huwag kang mag-expect na pag nagtanim ka, ay halimbawa po, ang itinanim mo ay galit. Ito yung buto. Anong aanihin mo? Away, sabi ni Ate Neng. Sama ng loob. Huwag kang mag-expect na ang bunga nito ay kapayapaan. Kaya that's why ay tayo pong lahat ay binigyan ng kalayaan na pumili. Ito ba yung easy way? Ito ba yung hard way? Kasi po ay madaling magtanim ng tawag dito ng mga salitang gusto mong sabihin kasi madali lang. Pero ang consequences, mahirap harapin. Kaya that's why, balikan po natin ang mga Israelites, ang mga Israelita, nakaranas po sila ng 400 years na sila po ay slaves, na sila po ay, tawag dito, ay bihag ng Egypt. Ano pong nangyari nung sila po ay hirap na? Sila'y umiyak at nanalangin. Tayo po, kagaya ng 400 years na mga Israelites na nabihag, tayo po ilang taon tayong nakaranas ng hirap, pag-iyak, at nung hindi na natin kaya, kagaya ng mga Israelita, sila'y umiyak, sila'y nanalangin, at ano po ang sabi ng Biblia? Narinig ko ang inyong pagdaing at pag-iyak, kaya ipinadala ko, pinili ko si Moses na pangunahan kayo na alisin sa pagkabihag at kayo'y palayain. At tayo ngayon, nung iyak tayo ng iyak, kunwari nakakumot, no, nung hindi pa tayo born again, sa dami ng ating naranasan, sa dami po ng ating mga paghigbi, pag-iyak, tayo po'y umiiyak, nakatalubong tayo, Lord, hanggang kailan matatapos ang paghihirap na ito? Di po ba? Sinong nakaranas nun? Tayong lahat. Hindi natin mabilang ang lahat ng mga failures natin. Mayroong nakaranas ng pagkaapi, nakaranas ng paghihirap, marami tayong naranasan, at tayo umiyak ng umiyak, Lord, pagod na ako. Ayaw ko na to. Iligtas mo ako. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang pamilya ko. At ano pong nangyari? Sabihin mo sa iyong katabi, narinig ni Lord ang iyong dahilan. Narinig ni Lord ang iyong pag-iyak. Amen po? At nagpadala ang Lord ng kagaya ni Moses, nagpadala ang Diyos ng isang tao na kung saan ibinahagi sa iyo ang mabuting balita na kung saan may pag-asa kung tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay.
Kaya ngayon, ikaw at ako nandito. We receive Jesus. At ano pong nangyari? Mula sa madilim na buhay, binigyan tayo ng maliwanag, matiwasay, mapayapang buhay. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo, nung na-born again tayo, in love kay Lord? Tanong. Kagaya po ng mga Israelita na nabasa natin, hinarap po ni Moses ang mga Israelites. At ipinaalala ang buhay na naranasan nila. Inalis tayo sa Egypt. Nasa ilang tayo for 40 years. Hindi nawalan tayo ng pagkain, sinupply ni Lord. Hindi nasira ang damit for 40 years. Hindi nasira ang panyapak for 40 years. Ang provision ng Lord, guidance, protection in His presence for 40 years ay nandyan. Tayong lahat, nandyan si Lord. Nagpapaalala. Pero, kung sinabi ni Moses, na ang sabi ni Moses na binasa natin, kung tatalikod kayo sa Diyos, maghihirap kayo, susumpain kayo ng Diyos. Pero kung susunod kayo sa Diyos, ang sabi niya, kung pipiliin ninyo, kaya dito po, nagsabi po ang Diyos ng dalawang option. The hard way and the easy way. Na kung saan ay, kung pipiliin nyo, ang sabi po ni Moses, ang sabi doon, ang sabi sa verse 19, inilahad ko sa inyo ang buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa. Dito po ang mabuti kay Lord. Binibigyan tayo ng option, pero ibinibigay niya yung best na pipiliin natin. Pero bagamat ibinibigay niya yung best na pipiliin natin, sabihin mo sa katabi mo, tayo pa rin ang magdidesisyon. Agree po tayo. Tayo pa rin ang magdidesisyon. Kaya sabi po, ang sabi po dito sa verse 19, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Kaya, sabi doon, kung sinabi niya na piliin ninyo ang buhay, choose life, not choose death. Kaya doon, sinabi niya kung pipiliin natin ang buhay, sinabi po niya sa verse 20, ito po yung gagawin natin. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin niyo siya, manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal. Amen po? Kaya dapat sa buhay po natin ay, kaya dito po ay bago ko po iano yung mga pointers, kasi bago po nabuo ang mensaheng ito, niyugyug ako ng Lord. At marahil yung pagyugyug sa akin at ginising na kailangan ay, ang sabi ng Lord, anak, bumalik ka sa yung daan na tinatahak mo. Kasi po ang tao, tayong mga tao, aminin po natin, tumatanda tayo. Glory to God, mga bata, itong mga anak natin. Alam ba natin na pag tumanda tayo na mga tao, ay nagkakaroon ng lahat, maraming changes sa ating buhay. But the Spirit of God and the work of the Holy Spirit is the same. The same vision, the same purpose. Bakit tayo pinili, tinawag? But ang hindi the same, yung ating physical and our mind ay dahil sa physical, nagkakaroon ng changes. At dito po, ang tao, pag narating na po ang middle age, around 50, ano pong nangyayari? Nanghihina ang katawan. At pag nanghina ang katawan, nababago yung dating ginagawa. Kung dati, si mami at si daddy nung malakas, pagdating sa bahay, pag hindi masinop ang bahay, magsasalita na si mami.
Ba't hindi nyo ginawa yan, ganyan, ganyan? Ba't nakakalat pa yan, ganyan, ganyan? Di po ba? Pero nung umabot na ng edad na 55, 60, pagdating ni Mami, kahit makalat, aba, hindi na nagsasalita. Di ba? Pinapabayaan na lang. Saan na pumupunta si Mami? Magbibihis, pupunta sa kwarto, mahihiga, matutulog. Sinong agree sa akin? Di ba? Pero, ang tanong, hanggang kailan natin pababayaan na ganon? Alam ba natin na small habits ay nadidetermine kung ano ang magiging tomorrow natin? Anong buhay natin pagdating ng panahon? At doon, sabi ng Lord sa akin, anak, ang tagal mo na yatang nagpapahinga. Kasi naranasan ko po ito nung middle age na ako, ay humina ang katawan, ang dami mo nang gustong gawin, hindi mo magawa. Kaya, sabi ng Lord sa akin, anak, andyan ang mga option, but you're the one to choose. Ikaw ang pipili, ako ang tutulong. The same power, the same vision, the same purpose, but ang magdi-decide tayo. Tayo. At doon, may nabasa ako nung nandun po ako sa vacation sa Mare, doon po ako, nagising ako sa napakaikling salita. Ang sabi ng aking napakinggan, kasi po, tayo, una nangangako sa Diyos, nangangako sa sarili, nangangako sa pamilya, at minsan hindi natin natutupad. Sinong agree sa akin? Amen po? At narinig ko, may narinig ako, na ang sabi, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo sinusunod ang sinasabi mo, sino ang susunod sa'yo? Sinong agree sa akin? Nagising ako doon. Paano ako magkakaroon ng karapatan na magturo sa iba kung ako mismo sa sinasabi kong gagawin ko na tama, hindi ko naman ginagawa? Hello? Kaya doon nagising ako. Nagising ako at doon ibinigay sa akin ang mensahe nito, freedom to choose. The easy way or the hard way. The easy way, pagkagaling sa trabaho, matulog, magpahinga, kakain, papasok sa trabaho, magpahinga, at doon, pwede mong kuhanin ng cellphone, ang iPad, ang TV, manood ka ng movie, o ano ang gusto mo, paulit-ulit, pwede mong gawin. Pero ang tanong, the purpose na ibinigay ng Diyos sa atin, paano natin magagawa? Kung hindi natin babaguhin at pipiliin kung ano ang tama. At doon, nagsimula ako na ang sabi, kailangan daw natin ay mahalaga mag-journal tayo everyday. Kasi daw ang isip natin, madaling makalimot. Sinong agree sa akin? Kaya dapat ngayon, every Sunday, tayo magsulat tayo. Para sa weekdays, pwede nating balikan yung notes natin at ipapaalala lahat. At doon, ang sabi, mag-journal ka kung anong mensahe ng Lord, isulat mo. Tapos doon, mag-i-evaluate ka ngayon sa sarili mo, Lord, kung isusulat ko ito, at hindi naman ako magde-decide na ito'y susundin lahat, what's for? Agree po tayo. Di ba? Para bang, tawag dito, sugat-sugat lang tayo, aray ko, nagjo-journal ako, sinusulat ko, hindi ko naman sinusunod. At doon, sabi ko, Lord, I will choose the hard way. Nagsulat po ako, Alora, 24 ore for one day. Anong ginagawa natin for 24 hours? Ang sabi po, para daw maabot natin ang ating dream o anong gustong gawin, isulat natin ano ba ang dapat nating gawin. Pero may nagsabi, ang mas mahirap daw ay hindi kung ano ang dapat mong gawin, kung
mas mahirap daw, ano ang dapat na hindi mo dapat gawin. Hello? Yung may i-give up tayo sa ating nakasanayan. Mag-evaluate tayo sa ating sarili. Kung ipapasulat ng Lord sa atin sa 24 hours ng lahat ng ginagawa natin, alin doon ang gusto nating i-give up? Shake, shake, shake. At doon, tawag dito, Lord, ano ba? Tapos doon, sabi ng Lord sa akin, back to the basic. Ano ba ang back to the basic? Magbasa ng books, iwan ang cellphone, mag-pray, magbasa ng Bible, iwan ang iPad, patayin ang cellphone, back to the basic. Madaling gawin, mahirap sa kapanahunan ngayon. Mahirap! Di ba? Pag ikaw ay pupunta, magbibiyahe ka, sabi ko, Lord, okay, I will arrange my habits. Isinulat ko po yun. Sabi ko, Lord, para mabago yung aking habits sa bawat araw, alora, aayusin ko ang sleeping pattern. Aba, shake tayo ngayon. Paano ba ang sleeping pattern natin? Tulog ng tulog o natutulog ang cellphone hawak? Hello? At doon po, ang sabi ng Lord, kailangan daw po, before 8 o'clock, yung need natin na met na. Before 8 o'clock in the morning. Anong ibig sabihin doon? Mag-pray, magbasa ng Word of God, mag-exercise, tag dito ay yung personal hygiene. Before 8 o'clock, ang pansariling pangangailangan natin na met na. Before attending the needs of other people, kailangan ma-met yung need natin. Kung hindi ma-met ang need natin, ano pong mangyayari? Doon na po yung nagsisimulang mag-self-pity ka kasi wala kang time sa sarili mo. Kaya ano pong gagawin natin? Magkaroon tayo ng disiplina. At doon, isinulat ko, Lord, bago ko magawa ito, kailangan gumising ako ng umaga ng alas 5 ng umaga. Tama hindi? Kasi po, pag gigising ka, papasok ka ng alas 9, gigising ka ng alas 7, anong magagawa natin? Kolatsyonin, ligo, takbo. Pero ang tanong, madali bang tawag dito na yung habit natin sa bawat araw ay baguhin? Mahirap. Nag-alarm po ako. Tring! Ang kamay, pinatay lang, tulog ulit. Sabi ko, Lord, ang hirap. Kaya, kailangan po ay piliin natin na yung freedom to choose the easy way in the hard way. Kailangan yung sarili natin, tulungan natin sa tulong ng Diyos. Kasi po pag hindi natin binago, ano pong mangyayari sa atin? Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Ang ating, yung pinagagawa ng Diyos sa atin, hindi natin magagawa. Kaya po, kailangan gawin natin, back to the basic po tayo. Ang cellphone natin, sabihin mo sa iyong katabi, learn na itabi, patayin, huwag pansinin, at kumuha ka ng books. At ikaw ay magbasa. Tignan niyo po, pumasok kayo sa Metropolitana, at may dala kang libro. Parang ikaw lang ang may dala ng libro. Parang ikaw na yung estrano ngayon. Kasi ang lahat ng dala ay cellphone. Pero tignan nyo, kung makikiayon tayo sa mundo, anong mangyayari sa atin? Kaya po, freedom to choose, tawag dito, choose the easy way or the hard way. Sabihin mo sa iyong katabi,
piliin natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Hindi po yung ating pansariling kagustuhan. Kaya po, ngayon nung binago ko po yung aking habit sa bawat araw, ngayon po pag gigisingin ako ni Rev ng umaga, pag hindi pa ako bumangon sa alarm ko, dati ginigising niya ako, Amore, bangon ka na at maligo. Ganun po. Ngayon po, pag ginigising ako, Amore, gising ka na, mag-exercise ka na. Amen po. Almeno, may naumpisahan po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula sa araw na ito ang challenge natin sa ating mga sarili. Amen po. Sino po ang a-accept ng challenge dyan? Amen po. Sa 24 hours, 2 hours, huwag mong hawakan ng cellphone mo. Marami kang magagawa. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po ay, bago ko po basahin yung point number 1, ito ang revelation ng Lord sa akin. Pag-ising natin, mag-exercise po tayo. Mayroon po akong isang exercise na gagawin ninyo. Ito po ay, ang ulo natin, gaganon mo, yes, yes, no, no. Pag-gising mo pa lang, mag-evaluate ka na. Ano yung mga yes, ano yung mga no, ano yung mga hindi dapat gawin. Amen po? At doon ay napakahalaga kasi po mangungusap ang Diyos sa atin. Kasi ito po ang pinapahiwatig ng Lord sa atin. Isipin po natin, nakaupo tayo dyan, inalis tayo ng Lord sa mahirap na buhay, binigyan tayo ng kapayapaan, kasama natin si Lord, pero kung hindi tayo magbabago, laging easy way ang pipiliin natin, paano natin magagawa ang purpose natin? Amen po? Hindi po yun, pag kinuha na tayo ng Lord, kasi kasalanan ng cellphone. Of course not. Tayo po ang magdidesisyon. Amen po? Kaya, ang sabi po dito, tandaan po natin, the easy way is not always the right way. The hard way is not always the wrong way. Minsan ang madaling daan ay papunta sa distraction, habang ang mahirap na daan ay papunta sa buhay. Ang sabi dito, God gives you the freedom to choose. Kaya ang sabi sa binasa natin, piliin ninyo ang buhay. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Tayo po ay mayroong kakayahang mamili. Pwede natin, you can choose faith over fear, forgiveness over bitterness, obedience or disobedience, holiness or tayo po ay magko-compromise habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ang sabi dito, you are free to choose but you are not free to choose the consequences. Kung anong pinili natin, huwag tayong mag-expect na maganda yung consequences ng pinili po natin. Kasi ang sabi ng Galatians 6:7, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya piliin po natin na tayo po ay magtanim po tayo ng kabutihan, magtanim po tayo ng mga bagay na kung saan, kung anong ini-expect natin na atin po aanihin. Amen po? Tayo po ay magtanim. Ang sabi dito, the easy way can be a trap. Minsan daw po, yung madaling daan, minsan ito ay trap. Amen? Kasi bakit? Ang sabi sa Matthew 7:13-14, ang sabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. That's why, kukunti ang nasa church, lumabas kayo. Napakaraming tao. Ginagawa nila ang kanilang gusto. Kasi po, sa broad, sabi po sa maluwang na daan ay attractive. At ito ay because it is easy. Walang sacrifice, walang
Agree? Tama po. Walang sacrifice. Kung ano ang gusto ginagawa ng iba, susundin mo lang. Diba? Walang self-denial. Hindi mahihirapan ang sarili mo. Gagawin ang gusto. Kung saan ang crowd, doon lang. Wala pong sacrifice. Walang obedience. Pero, ang sabi po dito, makinig po tayo. Ang sabi dito, huwag mong gawing sukatan ng katotohanan. Ang dami ng taong gumagawa nito. Hindi po tama na akala mo marami yun na ang tama. Pero si Noah, alalahanin natin, lahat ng tao nagpapakasaya. Lahat ng tao tinatawanan siya. Pero si Noah, sinunod niya ang pinapagawa ni Lord na gumawa ng daong at doon bumuhos ang malakas na ulan for 40 days, 40 nights. Tama po ba yun? Na walang tigil. Hanggang sa pinakamataas na bundok ay na-cover ng tubig. At ano pong nangyari? Naligtas lang si Noah, ang kanyang pamilya, at tawag dito yung paris ng mga animals na create ng Diyos. At ito po, itong malakas na buhos ng ulan, ito po ay, lagi kong, kasi po ay, nung sabi ng Lord sa akin, anak, focus. Bumalik ka sa kung ano yung dating purpose mo. At doon, ibinilik ko po yung aking sarili na magbasa ng Bible, kumuha ng notebook, kung anong revelation, sinusulat ko po doon. At sabi ko, Lord, kasi dati, ano po yung, pag nag-aaral po tayo sa science, saan ba nagmumula ang ulan? Di ba laging sinasabi ay ang tubig nag-evaporate, nagiging ulap, ipoy, do po ay babalik uli ulan. Pero ang tanong, bakit ang lakas? Naalala nyo, na-analyze nyo yon? Bakit ang lakas ng buhos ng ulan? Nagpe-pray po tayo sa Italy na umulan. Isang araw, ilang oras lang ang ulan, bumaha na. Ang lakas! Alam ba natin na sa Genesis, chapter 1, kasi po, pinag-aralan ko po ang Genesis chapter 1, alam ba natin na nung ginawa ng Diyos, di po ba sa Genesis puro tubig lang? Maalala nyo? Tubig lang. Tapos, pinaghati ng Lord, nagkaroon ng langit at lupa. And then, ano pong ginawa ng Lord ay pinaghiwalay niya ang tubig sa lupa. Pero alam ba natin na nung hiniwalay ng Diyos sa verse 3 yata, Rev. Verse 3, yan mo sa verse 3, Genesis. Ituloy mo hanggang verse 5, Rev. Kasi gusto kong makita po natin ito, na ito'y namimiss po natin, hindi po natin ito, tawag dito, nauunawaan. Na kung saan, dito po, ibalik natin. Kasi po napakahalaga po ito, itong sa chapter 1 na ito, na kung saan, nung hinati ng Diyos ang kalawakan, ay ang tubig. Mababasa po natin na ang tubig, tubig sa baba, tubig sa taas. Naakala natin, lupa, langit, pero yung tubig, pinaghiwalay ng Diyos, tubig sa baba, tubig sa taas. That's why kapag gusto ng Diyos na ang isang lugar ay parusahan sa pamamagitan pag naging masama ang tao at bumuhos ang malakas na ulan dahil ang kalahati ng tubig sa lupa ay nasa taas. Hindi po yung evaporation lang. Kaya that's why hawak ng Diyos ang kalikasan. Kaya that's why tayo po, pag lumapit tayo sa Diyos,
na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang may hawak ng lahat, hawak ng buhay natin. Siya ang may control ng lahat. Tayo po'y magkaroon ng banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay. Kaya that's why tayo po kaya sabi dito ay, kunti lang ang dumadaan sa masikip na daan. Kaya that's why sa buhay natin, akala natin kapag nandun po yung majority at doon ka rin lalakad, minsan ito isang trap. Huwag mong sabihin na, Lord, mag-isa lang ako dito. Kahit mag-isa ka, kung kasama mo si Lord, amen po, ginagawa mo yung tama. Kaya sa buhay po ng mga man of God, kagaya ni Daniel, ni David, ay sila'y mag-isa na hinarap ang battle at sinamahan sila ng Diyos. Si David, siya'y tumayo against Goliath, samantalang ang lahat ng tao ay takot na takot kay Goliath. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit mag-isa ka, kahit anong battle ang haharapin mo, kung kasama mo si Lord na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay kanyang pagtatagumpayin. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya that's why ay huwag kang malungkot pag mag-isa kang pupunta sa church. Maalala ko kahapon, nagbiro si Rep. Dahil August, tuto bakasyon. Masaya tayo na nasa bakasyon ang ating mga kapatid. Aba, sunod-sunod na nag-message sa music nung papunta na kami sa church. Sabi doon, music team, wala po kami today and tomorrow. Aba, 5 yata o 6 yung nag-message. Doon, sabing ganun, tayo lang yata ang tao sa church. Diba? Sabi namin, tapos sabi ni Rep, Gian, mag-message ka rin sa music team. Sabihin mo rin, music team. Sasabihin mo, ako at si daddy ko at si mami ko, wala kami today at tomorrow. Mag-message ka rin. Sabing ganoon. Pero alam nyo, tapos sabi ko doon, naisip ko kahapon, nabasa ni Angelo ang message. At si Angelo ang magpapakanta at lahat ng backup niya nag-message na wala ako today and tomorrow. Pero glory to God, like David, ay dumating si Angelo kahit walang backup, glory to God, tumayo siya because ang mag-isa ay hindi ibig sabihin wala kang kasama. Amen. Kahit mag-isa ka, kung tama ang puso mo, tinatayuan mo ang calling mo, yung purpose mo, ginagawa mo, kasama mo ang Diyos. Pagtatagumpayin kanya. Kaya glory to God! Mag-isa si Angelo dito, tayong lahat nandyan sa baba. Nandyan ang mga musician. Glory to God! Nakapagpuri tayo. Kasi yung puso natin, connected sa Diyos. Praise God! Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, ako, excited ako ngayong 1 ng September, excited ako na yung mga hindi pa nakapag-exhort ng Sabato. Makita natin dyan sa bulletin board, Sister Ami Reyes. Exhorter. Sister Arlette. Exhorter. Ate Tita, exhorter. Ate Mary, diba? Mag-opening prayer. Brother Jimmy, ang tagal ng tumatakbo. Exhorter. Diba? And then, Brother Marlon. At ang tagal nang hindi nakikita sa bulletin board, Brother Romeo Cabrera. Exhorter. Sister Mercy, Sister Marieta. Diba? Ang kapatid ni na Sister, ano na ang pangalan ng ni Bunso?
Rina, Sister Rina, saan man siya dalhin sa Europa, aba may Bible study na doon. Praise God! At doon ay makikita natin si Renz. Ayan, hindi nakikinig. Si Renz! Makikita natin doon opening prayer. Diba, it's high time. It's high time. Huwag tayong umayon sa mundo. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Mayroon tayong purpose. Amen po. May purpose po tayo. Kaya huwag natin piliin ang maluwang na daan. Piliin natin. Ang sabi ni Jesus, piliin natin ang makitid na daan papunta sa buhay. Ang sabi doon. Kaya yun po ang piliin natin. Hindi po yung laging madali. Kaya pag uwi mo mamaya, mag-isip ka ng pinakamahirap na menu at bilhin mo ang kanyang ingredients at lutuin mo. At pagkatapos nun, sasabihin mo, wow, ang sarap. Diba? At ganun din sa paglilingkod. Nakita mo ang pangalan mo, exhorter. Si Ate Tita, nervyos na nervyos. Pero nung natayuan niya, pagbaba niya dyan dito sa stage, sinalubong pa siya ni Kuya Arnold. Nagyakapan sila, sabi nila, wow! Nagawa ko ang pinagagawa ni Lord! Diba? Kuya Arnold, umpisahan mo nang ipag-pray si Ate Tita. Pag-pray natin lahat. Ang mga nabanggit ko, ipag-pray natin ang lahat. Amen po! Kaya sabi dito, the hard way may be God's way. The hard way may be God's way. May mga panahon na mahirap ang pagsunod. Mahirap magpatawad, mahirap maghintay, mahirap umiwas sa tukso, mahirap manatiling faithful kapag wala ka pang nakikitang resulta. Agree po tayo. Mahirap. Pero tandaan natin, difficulty does not mean God has abandoned you. Hindi tayo inabandon ng Lord. Kagaya po ni Joseph, siya'y pinagtaksilan, siya'y pinagbili, siya'y pinagbintangan, siya'y kinulong. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Pero ito'y will ng Lord. Na yung paghihirap pa lang yon ay preparation ng purpose ng Lord sa kanyang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yugyugin mo ang kanyang balikat. Ano man ang nararanasan mo, preparation yan ng Lord sa purpose ng Lord sa iyong buhay. Palakpakan natin si Lord! Kaya, ngayon po, ay ako'y matutuwa kung pagdating natin sa church, habang nagpa-practice ang music team, lahat ng mga maagang dumating ng Sabato ay mag-ipon-ipon at mag-Bible study. Walang masayang na oras. Di ba? Habang nagpa-practice ang music team, ano kaya kayo habang naghihintay ay mag-group sa isang tabi at mag-Bible study? Sinong agree sa akin? I-share mo anong natutunan mo ng week. Ito'y revival. Sa Sabado, tignan po natin, challenge po sa ating lahat. Amen po. Ang sabi doon sa Genesis 50, verse 20, ang sabi doon, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dito'y naligtas ang marami. Kaya true sa paghihirap na nararanasan mo, dahil yan ay preparation ng Diyos sa iyo. Pag ikaw ay dumating ng panahon, gagamitin ka ng Lord, maging pagpapala ka sa maraming tao. Amen, Amen po! Amen. Ako excited na si Sister Abby tatayo dito. Magti-testify siya. Maraming naranasan. Pero, ang sabi niya, iyak-iyak siyang ganyan. Ang dami kong naranasan, hindi niyo lang alam. Na kapag gabi punong-puno ng luha ang aking kumot, si Lord lang ang nakakakita. Pero,
Aba, yun ang maganda doon. Di ba, excited naman tayong lahat, nakangangang ganyan. Kasi po parang talagang very anointed siya. Pero, hindi ako pinabayaan ni Lord. Nakatayo ako ngayon dahil ipinahintulot niya ang mga paghihirap na yon upang mapapurihan, mag-glorify ang Diyos sa aking buhay. Amen po! Praise God! Salamat natin kay Lord! Kaya po, ay the hard way, maybe it's God's way. Yun ang isipin mo ngayon kung nakakaranas ka ng anumang difficulty. Kaya sabi po dito, bibilisan ko na po. Kaya sabi dito, following Jesus requires surrender. Following Jesus requires surrender. Luke 9:23, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Paano ba ito ang simple way na tawag dito ay ang pagsunod ay itakwil ang sarili, pasanin araw-araw ang krus? Anong example dito? Nandyan ang cellphone mo, nandyan ang telekomando, nandyan ang Bible, at kapag ang telekomando ang lagi mong kukuhanin, sinong nabubusog? Ang mata? Nai-enjoy ka lagi? At sabi ng Lord, anak, pasanin mo ang iyong cross. Kasi po, pag sinabing pasanin ang cross, lagi natin iniisip puro paghihirap. Diba? Pero minsan, in a simple way of demonstrating God na pasanin ang cross, minsan, ang mga gusto nating gawin ay huwag nating gawin. Gawin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Example, ay habang nandun ka sa trabaho, wala namang amo. Kasi ito po, nung nagsimula, ang Lord of Hosts Church, noon, may memory verse tayo noon. Sino may memory verse noon? Diba? Tapos nire-recite natin. Tapos kasi, minsan no, nagbibigay akong memory verse, tapos pagdating ng Sabato, ipinapa-recite ko. Kaya ang ginagawa noon, isusulat sa post-it, nasa green viole, habang nagtatrabaho, kukuhanin yung tawag dito, post-it, tapos nagsasalitang mag-isa, kasi minimemorize ang verse. Sabi ko, aba, ang ganda kayang ibalik noon. Sino agree sa akin? Magbigay tayong isang verse, dalawang verse. Tapos doon, ilagay mo sa post-it, i-memorize mo, English, Tagalog. Sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo kasi ibinabalik mo kami sa buhay na gusto mo. Kasi ang sabi doon ay, piliin ang buhay. Kasi po pag hindi nakatuon ang ating isipan sa Diyos at salita ng Diyos, tanungin mo ang katabi mo, saan nakatuon? Saan nakatuon ang isip? Saan nakatuon ang puso? Saan nakatuon ang ating focus? Kasi po sa experiment ngayon, tayo daw ng mga tao, mas nakatuon tayo sa mga negative na pangyayari sa buhay natin kaysa positibo. At kung nakatuon tayo sa negatibo, nagtatrabaho ka na nga, hirap ka na nga sa trabaho, at iniisip mo pa yung negatibo, hirap ang physical mo, hirap ang isipan mo, umiiyak ang puso mo. E samantalang kaya kung mag-memory verse ka na lang. Diba? Sinong agree sa akin? At doon, hindi ko kayo, sabi ng Lord, huwag mo silang pilitin. Let them decide, let them choose the hard way or the easy way. Amen po? Kaya magkakaroon po tayo ng maraming challenge sa ating mga buhay. Kaya, ang sabi po dito, kapag pinili mong manalangin today, you are building your spiritual life. Kung pinili mong magbasa ng word, you are building your faith. Kung pinili mong magpatawad, you are protecting your heart. Kapag pinili mong sumunod, you are strengthening your relationship with God. Kaya pag pinili mong magpatawad, pinoprotektahan mo lang yung heart mo. Kasi huwag nating hayaan na ang ginawa ng ibang tao, ikukulong ka sa parang pinakamaliit na kahon. Nakokontrol tayo sa nangyayari sa paligid. Samantalang, pag piliin mong magpatawad kahit nasaktan ka, Lord, I choose
to forgive her. I choose to forgive him. Hindi dahil mali ang ginawa niya, because I want to protect my heart. Dahil ang aking heart, itutuon lang sa focus, nakafocus lang sa kalooban, sa vision, sa purpose ng Lord sa ating mga buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, choose to forgive, piliin mo magpatawad dahil po protektahan mo ang iyong puso. Amen po! Palakpakan natin si Lord! Kasi po pag lagi natin pinipiling magpatawad, ikaw ay laging nakangiti. Kaya sabihin mo, tingnan mo ang katabi mo, pag nakasimangot yan, ibig sabihin mayroong kinikimkim sa kanyang puso. Alam niyo ba, ang laging nakasimangot ay kukulubot lalo ang iyong mukha. Kaya pag lagi kang nagpapatawad, lagi kang nakangiti. Amen po. Kasi ang pinoprotektahan mo ang iyong sarili. That's why, doon po sa pangalawang utos, tawag dito ay, love thy neighbor as you love yourself. Bago mo mahalin ang iyong kapwa, minamahal mo muna ang iyong sarili. Amen po. Choose to love yourself. Choose to take care yourself. Walang ibang mag-aalaga sa ating sarili kung hindi tayo mismo. Tayo po ang mag-aalaga. Sabi po dito, God is not just asking you to choose a road, He is asking you to choose Him. Ang sabi po dito po ako magtatapos. Ang sabi doon, hindi lamang sinasabi ng Lord, hindi lang niya sinasabi na, anak, piliin mo ang daan. Dalawang daan dito. Easy way and the hard way. Pag pinili mo ang easy way, marami kang kasama. Magtawanan, mag-enjoy, marami kang kasama dito. Pero, pag pinili mo ito, marami kang kasama, pero ano po ang consequences? Hindi mo kasama si Lord. Ano ang gusto mo? Mas marami kang kasama, but wala ang presence ni Lord. At itong way na to, the hard way, kokonti kayo, pero pinili mo ang hard way, pero ang the best, kasama mo ang presensya ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, anuman ang iyong maranasan, sapagkat siya ang pinili mo, hindi ka niya kailanman pababayaan. Minsan, nagpipray po tayo, Lord, alisin mo ang mga bundok. Pero minsan hindi naalis ng Lord ang bundok. Bakit kaya? Kaya, pag nakita mo na, Lord, alisin mo ang bundok, hindi niya inaalis. Bakit? Instead, ang binibigay niya sa atin, lakas. Hindi niya ito inaalis. Aakyatin natin ito. Sabi niya, anak, hindi ko aalisin ang bundok. Ang ibibigay ko sa iyo, lakas. Para ito'y akyatin. Kasi bakit? Tinitignan tayo ng Lord. Kasi doon, yung process ng Lord na kapag umaakyat ka ng bundok, dito, hingal na hingal ka, Lord. Pagod na ako. Di ba? Sa pag-akyat ng bundok, minsan kumuha ka na ng baston ganyan. Lord, ang hirap naman. Dahil nakahawak ka sa bandok, sa baston na ganyan, hirap na hirap ka. Ang hirap naman. Tapos, Lord, alisin mo na ang bundok. Ayoko na. Ang sabi ng Lord, anak, hindi ko alisin ang bundok. Kaya hanggang ngayon, umaakyat ka sa bundok. Bakit kaya? Kasi ito po yung revelation. Anak, ayaw ko na palitan ng sitwasyon mo lang. Ayaw ko na sa isang iglap, yung problema mo mawawala. Nang isang iglap lang, na walang tawag dito kasi ang gusto ng Lord, hindi baguhin ang sitwasyon natin. But, ang gusto ng Lord, baguhin tayo mismo. Tayo from inside out, babaguhin tayo ng Lord kasi pag binago tayo inside, mababago lahat ang paningin natin outside. Lahat ng, tawag dito, ang focus mo, ang paningin mo, na kapag nabago ka inside, kahit may problema, Lord, alam ko, bibigyan mo akong lakas. Victorious ako, Lord. Alam ko, Lord. Kasi yung testimony kahapon,
flat tire. Sabing ganun, flat. Tapos nilagay yung reserva na flat uli. Ano ba yung mangyayaring ganun na flat ka, tapos yung reserva mo ilalagay mo, pwede na flat uli. Diba? Para bang yung pangyayaring yun ay, para bang mahirap mangyari. Kasi may reserva ka eh. Dapat kampante na sila nagtatrabaho, tapos na flat uli. Pero yun minsan testing sa atin. How we respond sa mga pangyayari sa buhay natin. Mauna pa rin ba si Lord? At doon, sabi ni Reb Amore, double flat tires tayo. Wala tayong kotse ng Sabado Linggo papunta sa church. Tapos doon, ewan ko, yung heart ko, hindi nag-atubili na, para bang yung heart mo kapag naka-tune in sa Lord, and every area ng iyong buhay, sufferings man, difficulty man, testing man yan, kung si Lord ang nasa heart mo, ang priority mo, lalabas agad sa bibig mo, si Lord pa rin. Di ba? Pero kung undecided ka na yung mga option mo, yung mga choices mo, secondary lang si Lord, tertiary lang, nasa third lang si Lord o fourth lang si Lord, ano po ang lalabas sa bibig natin? Hindi na ako mag-church. Hintayin natin na maayos ang gulong, ang kotse. Diba? Pwedeng ganun tayo as Christian. Pero sabi ko kay Reb, sabi ko, maybe pinaparanas ni Lord sa atin na mag-medsi. Alora, kung alinovi tayo umalis tayo ng aliotto. Yun po yung, sabi ko kay Reb, nung narinig ng Lord yung evaluation ng ating testing, ano pong nangyari? Ang Lord na ngayon ay kumilos. Habang nag-work si Lord, si Reb sa kanyang trabaho, in-insert sa kanyang isipan, tawagan mo si Brother Arnold kasi siya ang angel mo ngayon. Di ba? Doon. Yung pala, si Kuya Arnold, mayroon siyang mga, tawag dito, mga gamit na yung butas na gulong matatapalan. Nakita nyo yun? Sarado ang lahat ng vulcanizing. Pero si Brother Arnold as angel ka ni Reb, ay, mayroon siyang gamit. Palagpagan natin si Lord. Kaya ano pong nangyari? Double flat tires ka man. At sarado ang lahat ng mga tao dito gagawa ng gulong mo. Pag si Lord ang kumilos. Una sa isip mo. Kaya kapag may binubulong ang Holy Spirit sa'yo, sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka! Diba? Kasi daw po, ito po, malapit na tayong mataas na tayong tag dito ay kahit po konti tayo, kasi revelation po ito ng Lord sa ating lahat. Tag dito, alam niyo po ba, ang best communication, matutunan po natin ito. Alam niyo po ba, ang best communication, sabi natin two-way. Ano po yun? Talking and listening. Kaya tayo, minsan akala natin, ang best communication, tayo na mga tao, human, natamaan din po tayo dito. Ito po yung revelation ng Lord sa atin. Alam niyo po ba na hindi daw po natin ina-apply yung dalawa? Talking and listening. Ang ginagawa daw po natin, halimbawa may kausap ako, si Sister Venus, kausap ko. Ngayon, nung natapos akong magsalita, siya naman ang nagsasalita, hindi ko pinapakinggan ang sinasabi niya. Ano yung ginagawa ko ngayon? Iniisip ko yung susunod kong sasabihin. Anong nangyari ngayon? Na out of focus tayo. Instead of listening, anong ginawa natin? Thinking kung anong susunod nating sasabihin. Ganon din tayo sa Lord. Pag tayo lumapit sa Lord, pag nag-pray tayo, nawawala yung listening. Pag nag-pray tayo, Lord, bless me, Lord. Protect me, Lord. Guide me, Lord. Lahat yun. Tapos, anong ginagawa natin? Thank you, Lord. Amen, Lord. Wala na yung listening natin. Ano ba yung gustong sabihin ng Diyos sa atin? Kaya mula sa araw na to, tayo daw po ay matutong tayong makinig kung ano yung pinapasabi ng Diyos
sa ating lahat. Kaya po, sa pagpili po natin, ang sabi po dito, the greatest blessing is not always a comfortable road. Hindi lagi yung komportable ka sa dadaanan mo. The greatest blessing is the presence of God on the road. Saan ka man nandun, pagkasama mo ang presence ni Lord, nagbabakasyon ka man saan ka dalhin ni Lord, pagkasama mo si Lord, di mo ba ang saya? Nandoon ka, nagsiswim ka na sa beach, nandoon ka sa istrayo, pero kumakanta ka pa rin, kay buti-buti mo, Panginoon. Di po ba anong nangyayari? Napakaganda yung lugar nasaan ka sapagkat kasama mo ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, piliin mo ang daan na kung saan mahirap man ito, kasama mo ang presensya ng ating Diyos na buhay. Kaya balik po tayo sa ating verse na binasa po natin kanina. Ano po ang sabi doon? Sa binasa po natin, ang sabi po ni Moses ay, ano po ang sabi doon? Piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig, manatiling tapat sa kanya. Mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Tayo pong lahat ngayon, kinakausap tayo ng Lord. Kasi po ang kinakausap ng Diyos ay ang kanyang bayan. Hindi niya kinakausap ang mga ang mga hindi nag-surrender ng buhay sa Kanya. Pag sinabing bayan ng Diyos, ang mga nag-surrender ng buhay sa Diyos. Ikaw at ako, isinurrender natin ang buhay natin sa Diyos. Kaya ang nais ng Lord ngayon, tayong lahat na narito, sinabi ng Lord ay, sabi niya, freedom to choose, the easy way or the hard way, buhay o kamatayan, pagpapala o ang curse. Ano po ang pipiliin natin? Sino ang mamimili? Tayo po ang mamimili. Kaya tayong lahat, sasabihin natin sa Diyos na pipiliin natin ang buhay. Ang sabi po, pipiliin natin ang buhay, pipiliin natin ang magpatawad, pipiliin natin manatili sa Diyos, pipiliin natin ang isurrender ang buhay sa Diyos, pipiliin natin na hindi mag-compromise sa ating paglilingkod. But sasabihin po natin, sinasabi ng Lord sa atin, God is telling you, choose life, choose Christ, choose obedience, choose faith, choose holiness. God, choose God's will. Kaya, anuman po ang maranasan natin, mahirap man ito, huwag po tayong bumalik sa dati nating buhay. Kasi po, ang tanong lagi, bakit tayo binigyan ng buhay? Ako na-bless po ako. Dito ako magtatapos. Na-bless po ako dito kasi ang buhay na walang purpose, ang buhay ay walang kahulugan. Amen po? Ang lahat ng bagay na create, laging may purpose. Ang bahay upang tirhan, ang church ay worship center, ay microphone para marinig ng nasa malayo. At tayo rin, alam ba natin, lagi nating sinasabi, we are the citizen of heaven. Tagalangit tayo, hindi tayo tagalupa. Kaya that's why pag namatay tayo, ay bumalik na sa heaven. At alam ba natin, na bago tayo binigyan ng buhay, gawa na yung purpose ng Lord sa buhay natin. Bakit tayo pinanganak? Kasi may pinapagawa si Lord. May pinapagawa siya. That's why, ang paggawa natin ng purpose ng Lord, nung araw na tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. At nagsimula tayo nun, inumpisahan natin ang purpose ng pinagagawa ni Lord. Pero kagaya ng Israelite, tayo inalis sa dilim,
binigyan ng buhay, ng liwanag. Nasa mundo tayo, nilagay tayo sa mundo. Ang mundo ay maluwang, ang mundo ay maraming mga distraction, marami tayong nakikita. Nagkakaroon tayo ng refocus. Yung dati natin ginagawa, maraming mga na-insert na hindi natin ginagawa ang dati nating ginagawa. Kaya sa araw na ito, ang sabi ng Lord, anak, may purpose ako sa iyong buhay. At pag natapos ang buhay mo sa lupa, babalik ka sa akin. At sasabihin mo sa akin, Lord, natapos po ang purpose ko kung bakit mo ako binigyan ng buhay. Kaya sa araw na ito, tayong lahat ginigising ni Lord. Ang sabi ng Lord, napakaganda ng plano ko sa inyo. Pero ang kaaway, ang sabi niya, pumarito, parang sumira, pumatay at mangwasak. Pero mas makapangyarihan ang Diyos. Kaya that's why marami tayong nararanasan. Pero sa araw na ito, pipiliin pa rin natin ang hard way, ang difficult way, sapagkat kasama natin ang Lord. Hanggat kasama natin ang Lord, kahit difficult man yan, kung ang focus natin, ang decision natin para gawin ang kalooban ng Lord, isisigaw natin sa bawat araw, anuman ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, sa araw na ito, kung pipiliin mo ang buhay, pipiliin mo ang Lord, pipiliin mo ang difficult way mula sa araw na ito, magbibigay ang Holy Spirit sa iyo ng maraming revelation, maraming mababago sa buhay mo, sa habit mo, sapagkat mula sa araw na ito, ibabalik ka ng Lord sa focus mo para magawa mo ang kalooban ng Lord. Amen po. Lahat tayo may freedom. Kaya sa araw na ito, hindi ako ang pipili para sa inyo. Hindi rin ang Lord ang pipili para sa inyo. Kung hindi ikaw mismo. Sabihin mo sa sarili mo, ako mismo ang magdidesisyon. Ako mismo ang pipili. Ako ang kikilos. Ako ang gagawa para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Amen po? Kaya po sa araw na ito, pagtayo po natin, magbulay-bulay tayo, tayo po ay mag-reflect, nasaan na tayo, ano na yung ginagawa natin, ano na ang tawag dito, yung focus natin, at doon mag-decide tayo para yung daan po natin, ibalik natin kung ano yung pinapagawa ni Lord. Amen po. Tayong lahat ay tumayo.